tuwa sa desisyon ng kung sino ang magiging head ng Blue Ribbon. Ah, Tama na si Senator Pia just to hindi maging antagonizing ang lahat between Senator Marcoleta and Senator Lacson. Makikita mo na si Senator Pia is very clinical in her approach. Pero pag nabuksan niyang Blue Ribbon na yan, ah, yan ang napakahalaga sa taong bayan. Hindi yung impeachment eh. Para sa akin, napakahalaga ang Blue Ribbon dahil trilyon na pondo ng bayan ang nawala. At hanggang ngayon, hindi natin maintindihan sino ba talaga ang mastermind, no? So kung maipatawag ang lahat na dapat patawagin, kung makapagpadala si Congressman Ko ng kanyang sworn affidavit na may ginawa sa ating embahada, malaking bagay ito para once and for all matapos natin itong usapin na ito. Biro mo mag-iisang taon na yung mahiya naman kayo campaign. Tapos anong nangyari? Hindi natin nakita ang report ng ICI, hindi natin nakita ang report ng partial report ng Blue Ribbon, kaya nga nagkaroon ang ruling ng kaso sa Korte Suprema at sinabi na dapat ipakita, 'di ba hinihinga ng response si Senator Ping Lacson. So maraming itinatago sa atin na hindi yan tunay na accountability. So, pag pinagsabay mo yan, kung ang sinasabi, ang Senate hearing ng impeachment court ay July, hanggang June 4 ang sinidya nila, magsisimula ba si Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon, itong remaining days, no? Ng Korte Suprema. Sentro pa rin ng debate. Pero ano sa tingin nyo po, enforceable na po ba ito? And ang dami kong nababasa rin sa online. Bakit atat ba sila? Bakit hindi na lang antayin yung mismong desisyon ng Korte Suprema? Kasi mayroon pang mga kataga doon na yung immediate relief lang na TRO, yun lang yung hindi na ibigay. Pero meron pa silang ilalabas na yung pinaka-prayer mismo ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Prof. Oo, at saka hindi pa natin nakikita yung actual na decision dyan sa TRO na ilalabas ipopost sa Lunes sa Supreme Court website, no? Ang telling sa akin yung boto na 951. So ibig sabihin hindi unanimous ang pag hindi sa TRO. 9 ang bumoto na hindi magbigay ng TRO pero may 5 na bumoto. Importante mabasa ng taong bayan paano ba yung 5? Yung ba ay concurring or dissenting dun sa 9? At saka sino yung nag-abstain at bakit siya nag-abstain? Siguro para lang maging kalmado ang lahat, wag munang i-implement yung supposedly warrant of arrest. Unang-una, hindi naman natin alam kung yan totoo dahil hindi naman dumaan dun sa nakagawian natin na kung wala yung red notice, no? Ang kagawian natin dun sa PTCP dun dadaan. Ngayon ang sinasabi meron na. Kung meron na, siguro dapat maging kalmado muna itong estado dahil hindi pa naman natin nakikita yung desisyon at baka mamaya magkaroon na naman ng pagtrampol sa rights ng hindi naman akusado, no? Wala namang korte sa Pilipinas ang nag-akusa sa kanya. Wala namang kaso na final sa korte natin. So, siguro hinay-hinay muna at tingnan natin sa Lunes kung ano nga yung desisyon doon sa TRO at hintayin natin yung buo kasi sinabi doon sa proclamation ng Supreme Court, yun ay ang hindi pagbigay ng TRO ay hindi ibig sabihin na desisyonan na ang lahat ng mga issues na nakasama diyan sa petition na yan. Opo. Ang isa pa sa mga sentro ng diskusyon din ngayon, bakit parang
pinagmumukha nilang may kasalanan na rin yung Senado, liderato ng Senado dahil nagkanlong daw si Senador Robin Hood Padilla na tinulungan daw siyang makatakas. Pero ang presidente during that time kinikilala na merong pending na desisyon ang Korte Suprema. So bakit parang minamasama yung mga hakbang during that time, Prof? Oo, kasi parte na rin ng shaping ng narrative eh. Makikita mo talaga yung narrative nagpapalit sa algorithm ng social media. So makikita mo na kahit nga yung inquiry sa nangyari sa Senado, hindi mo maintindihan, paiba-iba. Ngayon, ang art decor na lang daw ang binabantayan at kaya nandun ang NBI. So, hindi natin talaga nawawala yung katotohanan at nakikita naman natin na sinasadyang mawala yung katotohanan. So, siguro sa taong bayan, mag-focus lang tayo doon sa talagang ano ba ang proximate cause? Sino ba ang sumugod sa Senado? Dapat ba ang Senado protektahan ang sarili niya? At tatandaan po natin, ang Senado ay isang branch. Hindi yan napapailalim sa executive, yan po ay legislative. Co-equal po yan. So, tingnan natin dun sa ganung perspektiba, hindi dun sa nagkadlong. Wala naman ho yung ginamit na salitang fugitive from justice is sa aking palagay ay nasabi ng OSG dahil dun sa naratibong kanyang ginagawa sa pagsagot na binigay sa kanya ng Supreme Court. Wala hong fugitive kasi wala pa hong nababasahan ano ba yung kasong inaakusa mo. Pangalawa, yung bang warrant of arrest ng isang international court, pwede ba yun sa Pilipinas, no? You know, yung mariing pinag-aawayan kasi may issue ng soberanidad. Marami din akong nababasa sa mga komento, parang mauuna pa daw si Senador Bato na maaresto kaysa doon sa nahatulan na ng guilty na si yung si Franz Castro. At sinasabi nila may appeal. May appeal din naman itong si Senador Bato de la Rosa pero nakapokus sila. 'Yun, talagang local courts yung nagano noon, Prof. Oh. Oo, at saka makikita natin yung kay Franz Castro, matagal na yun eh. Recruitment pa yun ng mga bata, di ba? So makikita mo ngayon kung sino ang pinapanigan ng Estado, yun ang napoprotektahan. Kung sino ang perceived na kritiko ng Estado, yun ang dinidiin. So ito hindi bago sa atin, 4 na taon na tayong ganyan ng ganyan. Sana mailagay naman sa ayos at maisip ng mga namumuno na hindi pwede naman itong biglaan mo na lang ibibigay just because sinabi ng ICC, no? Dapat ipaglaban natin ang bawat Pilipino regardless kasi may nakikita natin na binibigyan daw ng pabor ang isang senador. Hindi ho yun nagkataon lamang senador si Senator Bato, kung yan ho private citizen, dapat rin nating tindigan sa issue na yan kasi mali po yung warrant of arrest ng isang foreign entity na i-apply sa Pilipinas. Opo, dito naman tayo sa Senado po, Prof, no? Napaiyak sa plenaryo itong si Senador Pia kasi doon siya nasaktan na parang parang ginagaslight yung nangyari. Tapos sabi naman ng mga minority, hindi yan totoo. Humingi kami ng kumbaga, sending prayers, nag-message kami sa group chat natin. Pero di ko alam kung nakita mo na yung group chat. Kanina diniscuss ko nga, Prof, no, na nangyari yung putukan, 7:44, pasado 3:00 yung last message doon, si Jinggoy Estrada. Tapos ang next message, 9:55, 9:55, which is, si pa ang nag-message? Yung nandun din sa Senado na parang, ang tingin ko nga, sarcasm kasi sabi niya, hi colleagues, okay lang kami dito. Na wala namang sinasagot si Senador Villar, Camille Villar, doon sa group chat. Kumbaga parang
Okay, okay kami dito. Wala siyang reply doon sa previous na mga message. So tingin mo may punto si Pia doon sa kanyang, nasaktan siya dahil walang nangumusta sa kanila during the time 7:44 naganap yata yung putukan, Prof. Mm. Oo, alam mo, Admar, nakakalungkot na umabot ang Senado sa ganito, no? Ang Senado dati very collegial, nagtutulungan, pamilya yan eh. Nagsama kayo ng 6 na taon, yung iba 12 taon, para sa bansa, no? At maisabatas ang kung ano-anong issues. Um, yung emotional marahil si Senator Cayetano dahil ngayon lang nangyari. At ang nakakapagduda, bakit nawala yung minority? Halos lahat sila nawala, no? Ah, Parang sinasabi nga na, oh, di kayong bahala. Yun ang nakakalungkot. Kasi kahit na ano yung sabihin mo, oh, nag-dinner sila, maayos naman, yung fact na under siege ang Senado at may mga senador sa loob at may mga staff at kawani ng Senado, yun lang dapat ang isipin nitong mga nasa minority ngayon, no? Maraming netizens ang nangungumento at nagsasabi, o kamusta naman kayo dyan? Parang ginagawan joke, no? Dun sa mga naggaganon, hindi nyo alam ang personal aspect at relationship ng mga senador. So para tayo manghusga, wala naman tayo doon at para mangumpentaryo na kamusta ka, logical sa Pilipino kasi custom natin na pag may nangyayari, 'di ba? Nangangamusta. Yung iba pag may nangyayari, pumupunta kaagad doon at tinitingnan. So, nakakalungkot dahil parte ng plenaryo ngayon 'yan, nasa records at makikita mo na lahat sila na stand doon sa reaction ni Senator Cayetano. And I think Senator Cayetano was just saying it as real as possible because that is her sense of things, no? Para ilabas ang GC, para ipakita na nagtanong sila, immaterial yon kasi pag may nangyari sa kulig mo, sa atin, normal yon. Kung may earthquake, may nangyari sa mga kasamahan mo, tinatanong mo kung wala ka doon, kamusta kayo? Ano nangyari? Okay ba kayo, 'di ba? Sa tingin ko yung pagbanat ng iba na plastic daw at kunwari lang daw yung pagluha. Ako ang sana nakikiusap ako, pabayaan natin sila kasi hindi naman natin alam kung ganong kalalim ang relasyon ng bawat senador sa isa't isa. At uulitin ko, ito ang unang panahon na nagkaroon ng ganyan sa Senado. Sa kasaysayan ng Senado, since na ibalik yan noong 1987, wala pong nangyaring ganyan. Opo, baka nga kung hindi post din sa GC si Senador Camille Villar, baka wala talagang magme-message doon na Prof. Oo, 'di ba normal nga at saka normal yung alis na kami o ano ba meron ba kayong caucus o ano? 'Di ba normal 'yon? Kaya nung nakita ko yung GC na linabas at may pagitan ng oras, mapapaisip ka talaga na bakit wala yung iba, no? At kung ikaw ay nasa room mo, siguro human reaction yung pupunta ka sa baba at hahanapin mo ano bang nangyayari, no? Nakakalungkot dahil pati yung aspetong yon pilit kunin sa mga senador. So uulitin ko, no? Ano ang proximate cause? Bakit nagkagulo sa Senado? Sino ba ang pumunta doon? Si Bato ba o yung gustong nag-a-arrest sa kanya na may dalang fake na warrant of arrest? Sa akin, malaking bagay yun na dapat, again, tinatabi, pinipilit itago. Pwede ba ang isang pribadong citizen na dating Senador Trillanes, pwede ba siyang mag-lead ng arrest? Pwede ba siyang hawak-hawak ang supposedly warrant of arrest? Pwede na lang ba yung gawin ngayon?
Yun ang hindi ko maintindihan kasi kung saan na napunta eh. Puntahan natin, bakit nagpaputok ang Sergeant at Arms ng warning? May interpretasyon rin doon sa warning. Hindi ba pag pinoprotektahan mo ang isang institusyon, gagawin mo ang lahat para pagtanggol mo yan? Lalo na ito mga senador, no? Ilang senador ang naandon, so kailangan silang kumilos. Nakita rin naman natin ang pagbugbog doon sa isang OSA member. Yun ba wala na ring halaga? Pinatawad na basta-basta yung mga NBI. Nakakatakot ito kasi kung nagagawa nila sa mga senador, kayang-kayang gawin sa mga ordinaryong citizen. Kaya daw po hinabol si Bato dahil tumakbo raw eh. Alam mo yung pagtakbong yan, sa kagustuhan siguro ni Senator Bato na umabot siya sa plenary at talagang maghayag ng boto niya, no? Hindi tatakbo yan kung walang reaksyon na sa paningin ni Senator Bato nalalagay ang kanyang seguridad sa kapahamakan. So logical lang yung reaction niya. At kung titingnan nyo yung mga nagpunta na sa Senado, yung stairwell talagang napakakitid niyan at ang baitang iba't iba. So talagang makikita mo may effort to really run after him. Kasi senador yan, di dapat pinagbigyan nyo, nag-present, di ba? Yun yung tamang paraan, hindi yung hahabulin mo ang isang senador. Opo. Dito naman tayo sa konti lang yung pagitan sa majority at minority, no. At meron pa akong narinig na interview sa dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na isa sa mga factor daw na nakita niya na dahilan kung bakit napalitan itong si Senate President Tito Soto ay kakulangan sa kakayanan nito. Hindi abogado si Tito Soto at mas akma sa kasalukuyang liderato. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Well, ako'y sumasang-ayon diyan. Yan ang aking column nung Martes na nakaraan na sinabi ko doon, oo, si Senate President Soto ay mahaba ang experience, malawak ang experience, pero ibang klase ang impeachment court. Sa impeachment court, ang presiding officer kailangan mag-decide, no? Napakahalaga diyan yung jurisprudence. Ano ba yung jurisprudence? Ito yung mga kaso na pwede mong kunan ng yaman sa pag-rule, no? Na basihan para sabihin, that is out of order, that is a wrong interpretation, we should probably consider it this way. Malaki ang nakita natin sa kasaysayan ng impeachment sa ating bansa. Si Senate President Nene Pimentel, abogado yon. Si Senate President JPE, and really, abogado yon. Nakita mo yung yaman ng literature nila to make a ruling. Yun ang kinokol ng presiding officer, that you are able to break the impasse, to intervene when necessary, and to rule. Ang ruling mo is based on jurisprudence. 'Di ba? So napakahalaga na abogado 'yan na umupo. Dahil ang vice presidente na nasa saligang batas, ang presiding officer ay ang Senate President. So napakahalaga. Si Senate President Soto, plano niya siya magkakaroon ng impeachment manager na si Senator Kiko Pangilinan. Sa tingin ko yun ay admittance on his part na he really needs assistance. And how will you be able to rule kung yun ay manggagaling sa iba? So lahat subject, lalo na dito sa contentious na impeachment kayo Vice President, yung ruling napakahalaga. Hindi pwede yung medyo padagilid-tagilid o medyo patawa-tawa, hindi. Napakaseryosong bagay ito. Kasi Vice Presidente yung ini-impeach, no? Sabi nga nung iba, di gawin na lang daw na si Chief Justice. Kaso ang sasaligang batas ang naandon ang Senate President. So tama yan, nag-agree ako dyan. Kaya ginawa at kaya nakita ng mga colleagues niya na
mahihirapan ang Senado. Sa majority nung una, iisa lamang ang senador. Yun ay si Senator Pangilinan. Sa minority dati, apat ang abogado. So, kailangan talagang, kung titingnan mo kasi yung institusyon kailangan yung institusyon, someone who can make a decisive ruling na hindi mag-aaway-away yung mga colleagues nila doon sa impeachment court. Kasi kung magkaroon ng internal struggle sa mga posisyon, ang ultimate arbiter, ang Senate President. Hindi siya bumoboto dahil boboto lamang siya kung may tie, pero napakahalaga ng kanyang mga rulings. Opo, meron pang baka kasi hindi rin ikokonsidera yung, Chief Justice kasi meron ding hiling doon, eh. Medyo abala sila, marami silang trabaho ngayon. Meron pa dito kay Bato at meron pa dito kay ano, mga humiling PRRD. na kini-question yung, constitutionality dito sa impeachment nga ni Mm. VP, Sara. Pero napag-usapan na po ito, sakali po na lumabas ito, anong nakikita niyo po mangyari? Kung paborable po dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano ba 'to, parang part 2 doon sa una nilang ano, nangyari? So mabubura next year na naman at kung next year ba kung Ah, magfa-file sila ng impeachment, ano ba parang At mahirap na ang next year kasi malapit na tayo sa eleksyon. Yun ay kung may eleksyon, no? Ah, Pag nag-rule ang Korte Suprema na dismiss yung impeachment na yan, babalik tayo uli sa square one, no? At legitimate ang mga issues na dinala sa Korte Suprema, yung acceptance kay Madriaga, yung COA ruling being final, yung AMLA report, di ba? At saka yung conditional threat. So napaka-importante na hintayin natin ang Korte Suprema na mag-appreciate kasi nagbigay na sila ng unang ruling doon sa unang impeachment and apparently hindi pa rin sinunod ng House of Representatives yon. So talaga napaka-importante yon. So hindi dapat gigil ang Senado, tama ang ginawa ng Senado na ang unang hearing July para mabigyan ang Korte Suprema ng panahon to rule on it. Kasi pag nag-start na ang trial, may certain rights na makwe-question, mahirap mong i-dismiss ang impeachment court pag nagsimula yon. Lalong magkakagulo tayo. So, mas siguro dahan-dahan at maging kalmado at hintayin natin ang ruling ng Korte Suprema. opo, meron pong panayam, kay Senadora Amy Marcos. Meron siyang inilahad po, Prof, 'no, maliban doon sa mga, cash consideration, sa pangako na budget para doon sa mga pumirma, meron pa siyang nabanggit na yung papahabain daw yung, termino, magkakaroon daw ng pagpapalit ng, konstitusyon. Tinanong nga siya, "Sino bang source mo?" Sabi niya, yung kabilang sa mga meeting, marami daw mga secret meeting na naganap at, seryoso yung kanyang, aligasyon dito. Prof, tingin niyo, ano pang basa niyo po rito? Alam mo, para mo makuha ang desisyon ng mga politiko, lalo na itong 19th at 20th Congress, nakikita naman natin talagang may carrot and stick, no? Carrot, incentivize, no? Nakita natin yon, iba-iba yung sinabi ni Senator Marcos. Stick, kaso, no? So makikita mo dito yung pag-extension. Nakakalungkot yun kasi extension ng term at pagtaas ng edad ng pwedeng tumakbo sa presidente. Kitang-kita mo naman na sa parehong panukala ay ayaw, talagang hadlang kay Vice Presidente Duterte. Talagang takot na takot sila, no? Pero ako, nakakalungkot siyang inoffer as part of the incentive for you to vote kasi magagalit ang tao. No, isang tao lamang ang ayaw niyong makadesisyon
tungkol sa politika at lahat na ng ahensya ng gobyerno ay ginagamit para siya'y sikilin at ilagay sa isang corner. Maling-mali yun, pero kung yan ang rason kung bakit pumirma ang karamihan, sa tingin ko, nanghina rin sila nung nakita nila ang pagpapalit sa Senado. Kasi ang ino-offer nila, mahirap yan matuloy kung walang 16 votes. At ganun rin sa pananaw ko, meron rin kumakalat na may ino-offer na tumakbo sa Vice Presidente si Senate President Cayetano sa administrasyon, at meron rin sinasabi na yung ibang may kaso ay hindi nakakasuhan. Sa kagustuhan nilang ma-impeach si Vice President sa Senado. Alam nyo, kahit na anong senaryo, mahirap makakuha ng 16. At tatandaan natin yan, ang saligang batas, ang sinabi of all senators. So 24 po yan, kahit alsin nyo yung mga ayaw nyong pabotohin, yung mga kung sino-sinong gusto nyong kasuhan, lalabas at lalabas, kailangan may 16. At pag minenos mo ng minenos ang total na 24, ay talagang hindi ka makaka-16. Hindi ko alam kung ano yung mathematics na ginagamit nila, kung may 4 na aalsin dahil sa kaso, paano ko makaka-16 dyan? So talagang pipilitin ng lahat. At pag nakita yan ng taong bayan, alam mo, sa aking pananaw, magiging tipping point yan ginagawa nilang mga extension at kung ano-anong offer. Kasi galit na ang taong bayan. Mas lalo niyong ginagalit dahil isang tao lang talaga ang prino-project nyo sa nakaraan na 4 na taon. Opo, kasi maraming mga maliban dito sa impeachment, alam natin malakas itong si Vice President Sara Duterte. Meron pa dong issue sa muling pagbubukas ng investigasyon. Itong dalawang issue ba na ito, Prof, ay napakahalaga na dapat nilang mapigilan talaga. Kasi dito nakasalalay yung kanilang kinabukasan. Oo, alam mo yung ako'y natutuwa sa desisyon ng kung sino ang magiging head ng Blue Ribbon. Tama na si Senator Pia just to hindi maging antagonizing ang lahat between Senator Marcoleta and Senator Lacson. Makikita mo na si Senator Pia is very clinical in her approach. Pero pag nabuksan niyang Blue Ribbon na yan, yan ang napakahalaga sa taong bayan. Hindi yung impeachment eh. Para sa akin, napakahalaga ang Blue Ribbon dahil trilyon na pondo ng bayan ang nawala. At hanggang ngayon, hindi natin maintindihan sino ba talaga ang mastermind, no? So kung maipatawag ang lahat na dapat patawagin, kung makapagpadala si Congressman Ko ng kanyang sworn affidavit na may ginawa sa ating embahada, malaking bagay ito para once and for all matapos natin itong usapin na ito. Biro mo, mag-iisang taon na yung mahiya naman kayo campaign. Tapos anong nangyari? Hindi natin nakita ang report ng ICI, hindi natin nakita ang report ng partial report ng Blue Ribbon, kaya nga nagkaroon ang ruling ng kaso sa Korte Suprema at sinabi na dapat ipakita, 'di ba, hinihinga ng response si Senator Ping Lacson. So maraming itinatago sa atin na hindi yan tunay na accountability. So pag pinagsabay mo yan, kung ang sinasabi ang Senate hearing ng impeachment court ay July, hanggang June 4 ang sinidya nila, magsisimula ba si Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon itong remaining days, no? Siguro napaka-importante na malaman ng tao kung ano ang appreciation ni Senator Cayetano tungkol doon.
Malapit na po ang anibersaryo nga, sabi niyo nga po, yung mahiya naman na kayo. Ano sa tingin niyo magiging laman ng kanyang, SONA po, Prof? Ito ba tingin niyo rin po ba maraming magiging sacrificial lamb dito sa mga susunod na mga, araw considering marami na tayong naririnig, Hmm. binuhay ulit yung kaso with, yung reklamo kay, Senador, Chis Escudero, yung kay Joel Villanueva, yung kay Jinggoy, Estrada, nauna na si dating, Senador, Bong, Revilla. Sapat na ba ito para ma-justify yung kanyang kampanya kuno laban sa korapsyon? Well, wala kasi ako nakikitang puwedeng good news na masabi niya. Siguro yung pagdi-distribute ng ayuda, pero yun rin may problema. Ang ekonomiya natin bagsak, stagflation tayo. Ang foreign relations natin, nakita mo naman yung Pax-Silica na hinihinga ng immunity, yung lalagyan daw ng negosyo, et cetera, et cetera. So ang nakikita ko, sa susunod na mga araw leading to the SONA, maraming papailan ng kaso. Dahil yan yung naratibo ng mahiya naman kayo. Ang nakakalungkot lamang dyan, lahat senador. Wala kang tulak-kabigin na congressman na napailan ng kaso, wala kang nakikitang congressman na kontratista na napailan ng kaso. Kahit nga ang sinasabi nilang mastermind si Ko at saka si Martin Romualdez, hinihintay natin talaga yung kabuuan ng kaso kasi naririnig lang natin pero hindi na pipresenta publicly ano ba itong mga kaso. Yung kay dating speaker, merong pinalabas na 61 pages, hindi ko alam kung nasa ng estado niyan. Ngayon, kung gagalaw yung mga kaso, siguro matutuwa yung ilan. Pero karamihan sa atin, alam na naman natin ang mastermind, no? Hindi maaaring ang legislative lang ang iyong sisisihin kasi lahat ng mga insertions nakapasok sa budget na pinirmahan ng Pangulo. So ang tawag doon conspiracy, no? From the design, yung NEP, to the approval by Congress, to the signing, those are and deciding who should get what. So, Opo. napakahalaga niyan. Opo. Siyempre ang malapit sa bituka ng ating mga kababayan yung isa sa mga pangunahing concern talaga. Nasolusyonan ba, 'yan, after 1 year? Alin yun, yung bigas? Maraming mga issue, ngayon po, Prof, maliban Alam dun mo, sa bigas, mga pagkain at, pagkaloob ng hindi na solusyonan, hindi, may krisis tayo, pero parang okay lang, di ba? Hindi mo nararamdaman. Noon ko pa naman sinabi noon eh, hindi ko nararamdaman ng gobyerno, lalo na ngayon sa krisis, no? Ang bilihin matataas, ang peso, nakita mo naman ang devaluation, ang ating stock, oil stock is good for 40 days dahil wala tayong kapasidad na mag-imbak, no? Um, ang serbisyo publiko ay napakasama, no? So wala kang tulak kabigin, ang si Juan de la Cruz ay nasa sa kanyang elemento, siya ang magde-decide kung paano natin ito gagawin, bawat pamilya. Nakita mo naman na yung mga malls empty na, no? Bihira ang namimili, marami siguro sa mga restaurant, sa mga kainan, may epekto sa micro, small, medium enterprises, no? Kaya hindi ko alam kung paano masasabi ng ating Pangulo that the state of the nation is strong. It is not. And we have to be realistic when you are confronted with stagflation. opo. Kita naman natin ang ating inflation rate, 'di ba? Ang dumadami ang nawawalan ng trabaho. Mahirap 'yan kasi wala tayong kasiguraduhan sa kinabukasan.
pero kung ganito pa rin yung takbo ng ating, gobyerno at laging ang may kasalanan ay mga Duterte, sa susunod na 2 taon po, Prof, sinasabi nga 'pag nasa mga ganyang, panahon nagiging lame duck. Sabi nga nila, actually pag-upo pa lang lame duck na raw. Pero sa huling bahagi ng, taon, ng kanyang administrasyon, kung ganito pa rin ang, takbo, kawawa yung susunod. Kawawa yung susunod, at maraming pabigat dun sa susunod. Ah, Hindi tayo makaka-recover ng 6 years. Sa aking pag-aaral, makaka-recover lang si Juan de la Cruz, ang ating bansa, after 9 years. So napakahalaga na magsama-sama tayo at magtulungan para maitaguyod natin ang ating bansa sa susunod na 6 na taon hanggang sa 12 taon. Kasi yung after 12 years, doon lang natin makikita na maaayos ang lahat ng problema. Napakalalim ng problema kasi pera ang ninakaw. Serbisyo na PhilHealth na hanggang ngayon hindi pa binabalik sa PhilHealth, kahit na sinabi nilang binalik na. Tingnan nyo kung may certificate sa Treasury, wala yan. Yung PDIC, hindi yun na napapag-usapan. Maraming hindi napapag-usapan, at hindi binubukas kung siyang ginastos. Kaya talagang malaki ang problema, no? Hindi ang problema ang mahahalal o mga kandidato. Ang problema yung dala-dala at dinulot ng Marcos administration. So yung parang sinasabi na matatakot ka dun sa susunod, kung yan si Vice President Inday Sara Duterte, bakit ka matatakot sa isang tao na willing magtrabaho at ayusin ang bansa? Dahil hindi ba siya isa sa inyo? Dapat matakot tayo sa ginawa nitong nakaupo ngayon. Dahil napakahirap itaguyod ang ating bansa galing sa ganitong kalamidad na dala ni Marcos. Opo. Huling dalawang katanungan po, Prof, 'no? If ever po na either hindi siya ma-impeach sa Senado or baka mauna yung desisyon ng Korte Suprema na, maglabas ng, desisyon paborable dito kay, Vice President Sara Duterte, finish na ba ang, 2028, elections? Well, kung maglabas ang Korte Suprema, or madesisyonan at acquitted siya, um, ako sa aking pananaw, at makita natin kung paano siya apihin at durugin itong administrasyon na ito, sa tingin ko tapos na. Kaya walang naghahayag ng interes eh. Kasi napaka-fluid at inihintay paano ba itong impeachment. Kung maghayag kunyari ang mga tulfo ngayon na hindi nila ginawa at sinabing hindi nga sila interes, no? Hindi nila interes. Sa tingin mo makakabangon ka kung maghayag ka ng maaga? Lalo na kung ma-acquit si VP o magruling ang Supreme Court. Kaya bukod tangi lamang yung magde-declare na ako gusto kong lumaban sa pagka-presidente. Bukod tangi lang yan, no? At sa tingin ko, alam rin ni Vice President Duterte kung ano yung base niya. Kaya matapang ang loob niya na mag-declare ng maaga. So makikita natin, ang sabi kasi ng iba, wala daw impact yung pag-declare niya ng maaga. Kasi ang dami naman pumirma rin. Alam po nyo, tingnan natin ang mga susunod na araw kung paano yung mga pumirma ay isa-isang pumupunta sa mga komunidad nila para sabihin na nagkaroon kami ng problema, pinilit lamang kami, etc. etc. Maraming dahilan. At nakikita natin yung partisan politics does not really serve our nation. Opo. Huling, paksa na lang po at katanungan na Prof, may isang, international NGO nagpasaklolo or nagpatulong sa United Nations at isinumbong na wini-weaponize itong, ICC, 'yon ng, gobyerno ng Pilipinas, yung,
pamumulitika lang para ka dito sa ano, yung detalye do'n na malinaw na pinopolitika nga 'no. Meron pang issue din, doon sa kalusugan ng, dating, pangulo na napatunayan ngayon na meron ngang, problema sa kanyang kalusugan na 'yun yung, dahilan, dito sa kanyang 'di ba, yung unang interim release na hiling tapos hindi sinang-ayunan. Makakatulong po ba ito? Anong nakikita niyo po? Dagdag na natin yung, nag-usap daw ang US at China, against dito din sa ICC po, Prof. Well, siguro yung huling tanong mo, ang US, China at Russia ay talaga namang against sa ICC. So, hindi katakataka yung kanilang pag-uusap. Pero kung titingnan mo, sino ba doon yung bukod tangi na naging icon, no, sa ICC? Yan ay si Presidente Duterte. Ako'y nagpapasalamat dun sa Hapon na nagsalita. Nabasa ko yung pleading, yung petition na pinorward sa UN Human Rights Commission. Usaping human rights ang dahilan kung bakit si PRRD isinadlak sa ICC. Usapin rin human rights ng dating Pangulo kung bakit yan ay nasa UNHRC. No? Makita natin sa testimonya nung Brave 18 na meron sila doong parte na binigyan ng pera ang mga taga-ICC through Senator Trillanes, no? Nakikita naman natin si Senator Trillanes, ilang picture na lumalabas na animoy siya'y staff, empleyado o kung ano man, consultant ng ICC, parati siyang nandun. Ang nakakalungkot lamang diyan, doon sa una mong tanong, nung nakita ko yung panunulat ni dating Presidente Duterte at saka yung report na naka 24/7 tinitingnan ang kanyang kalusugan, sana naman hindi umabot sa punto na maging seryoso yung kalusugan ng ating dating presidente. Hindi niya yon ginusto. Yun ay isang programa ng gobyerno. Mali ang sinasabi ni Secretary Remulla na may EJK program. Wala pong ganung programa. Meron po tayong anti-illegal drugs campaign. Nakita ng taong bayan at nakita ng buong bansa, ng global, kung ano yung ginawa niya. Maraming nagsasabi matapang si Presidente Duterte para gawin yon, pero paulit-ulit niyang sinasabi ginagawa niya yung para sa bansa niya, no? So itong bagong pag-elevate ng reklamo ng isang Hapon sa UNHRC, ako'y natutuwa dahil nabubuksan unti-unti ano ba ang ginawa nitong administrasyon na ito, kung paano ginawang sakdal ang dating Pangulo at kung paano siya kinidnap at itinapon sa ICC. Sana mabuksan rin doon yung aspeto na may pondo ba ng bayan na ginamit para si Presidente ay mapunta sa ICC. Maraming katanungan at maraming haka-haka, pero hanggat hindi natin ituloy ang investigasyon, hindi natin malalaman anong uri ng pagkatao meron si Mr. Marcos Jr.